Election fever is over and by now, we know who our next leaders will be come June 30. Madami sa ating mga kababayan ang umaasa sa mga pagbabagong dulot ng bagong administrasyon. At kabi-kabila din naman ang panawagan na tayo magkaisang suportahan ang ating mga bagong leaders. But in the midst of all the hype and celebrations, we are facing the harsh reality of the problems and challenges in our society as we move forward. Ayon sa World Bank, ang Pilipinas ay tinaguri ang Asia's next tiger dahil sa matatag nating ekonomiya. The current administration boasts of an average GDP growth rate of 6.5% during the entire Aquino administration. Isa sa pinakamataas sa East at Southeast Asia sa nakalipas na 5 taon. Ngunit sa kabila nito ay kabi-kabila din naman ang mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Nariyan ang problema ng kahirapan, krimen, korupsyon, traffic, kapayapaan, at madami pang iba. The Filipino people clamors for change and the pressure lies in the shoulders of our next leaders to bring about the needed change. Kasama natin ngayon si Professor Liling Briones, ang former National Treasurer at Professor Emeritus ng National College of Public Administration and Governance sa UP Diliman. Siya rin, Reza, ang lead convener ng Social Watch Philippines. Welcome po sa Lighthouse Cafe, Professor Briones. Maraming salamat, Bishop. Maraming salamat, Reza. I'm glad to be here with you. Oh, yes. Alam mo, tamang-tama na kayo ang ating former National Treasurer bilang eksperto sa usaping national debt. At mayroong balita na kumakalat na kamakailan lamang ang Aquino administration ay mag-iiwan ng 6.4 trillion pesos daw po na national Ilang debt. zero ba yung 6.4 trillion? Marami-rami po. Oo. Napagkakautang, ha? Yes, yes. Oo. Ano po naman ang implikasyon nito sa susunod na administrasyon at lalo na sa ating mga kababayang Pilipino? Merong research na ginawa dyan, Reza, di ba? Ano ba ang sabi ng research na yan? Actually, ang sabi po dito, dahil dun sa pagkakautang na yan, ang projected each Filipino owes a sum of 62,235 pesos. So, karagdagan pa po yun, ayan, and 4,251 in government guaranteed debts. So, bukod po sa poverty, no, kinaharap na maraming Pilipino, meron pa palang pagkakautang ang bawat isa. Ano pang masasabi niyo dyan, Prof? Itong pagkakautang natin, may epekto ito sa sambayan ng Pilipino. Dahil ang ating pamahalaan magbibigay ng serbisyo. Pero kung malaking bahagi ng ating salapi, ng ating budget, pupunta sa pagbabayad ng utang, siyempre mababawasan yung para sa mahirap, para sa mamamayan. Halimbawa, sa 2016, ang ating interest lamang is over 300 billion. At saka ang ating principal, yung pagbayad ng principal ng utang, more than 300 billion pesos. Pagkatapos principal pa, Bishop, is nearly 400 billion. So halos 700 billion ng budget natin ngayon. Sa taong ito na hindi pa nakaupo ang ating bagong presidente, ay aabot ng mga 700 billion plus ng ating salapi. So ay yung sinasabi nga nila yan na yung salapi na yan ay mapupunta sa pagbayad ng utang at nababawasan ang serbisyo, ang mga napapangakong mga biyaya na ibigay sa ating pamahalaan. Ibig sabihin, itong kabigatang ito hindi lang dadalhin ng susunod na administrasyon, dadalhin ng bawat Pilipino yung kabigatang yan. Totoo, dadalhin ng bawat Pilipino dahil yung share mo dyan, bawas naman sa serbisyo, halimbawa sa edukasyon, sa health, mababawasan yan So, karga yan ng Pilipino. Imbes na mapupunta sa'yo yung pera na yan, yung 62,000, mapupunta yan sa pagbabayad ng utang. 62,000 in ilan kayang eskwelahan yan, yung mga anak mo mapapag-aral, gamot, lahat-lahat naglabas na. ng 8-point agenda ang incoming presidente, si Mayor Duterte. Kasama kaya doon, babawasan ng tax. Paano naman yun mangyayari? Ba yun? Yun nga ang tanong natin dito. Kasi yung pagbawas ng tax, ang mahalagang tanong, kaninong tax ang ating babayaran? Dahil dalawang klaseng tax. Yung direct taxes, yun ang bayad sa kita. So usually, ang mga matataas na kita, mas malaking tax. Pero yung indirect tax, lahat nagbabayad. Mamahirap ka, pulubi ka, magsasaka, manggagawa,
may indirect tax ka kasi bibili ka ng mga bagay-bagay. Each time na bibili ka ng gatas mo, sasakay ka sa tricycle para na may gasolina, at saka bili ka ng isda, bigas, kape, lahat, may tax kasi yan. So, mas mabigat ang epekto nitong indirect tax o value-added tax sa mahihirap kaysa kung i-compare mo sa income tax. Yun ang sinasabi ng nag-aaral nito. Ngayon, ang tanong dito, aling tax ang nila? Kasi ang question diyan, the classic question usually sa taxation, sino ang magbabayad ng gastos ng gobyerno? Mas marami ba ang share ng mahihirap? Kung gusto mong pabigatan sila, pataasan mo yung value-added tax. Kung gusto mong bawasan mo yung tax nila sa income tax, at saka kung gusto mo sa corporate tax, ang income tax ang anuhin mo, yung direct tax. Eh ngayon, parang ang direksyon ay babawasan ang business tax. So, tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi lahat nagbabayad ng tax, Bishop. Yung nagdadala sa camera, nagbabayad ng tax. Yung jeepney driver sa labas, nagbabayad. Dahil nga sa mga produkto. Ang laki nga po ng tax natin dito, no, compared to In fact, on this side of the countries. globe, tayo ika ang may pinakamataas ng mga tax rate. Sinasabi, at saka mataas ang tax rate, pero ang kabuuang level ng kita ng mga Pilipino, mababa naman dahil napakataas ng level ng ating poverty, yung mahihirap, 25.3%. Yan. So, ibig sabihin, kung 100,000 tayo, 25 million ay walang pera. Pero nagbabayad ng tax dahil each time na bumibili sila ng bagay-bagay, may tax yan It is really a nakaakibat. challenge na balansehin ng lahat ng Yes. ito. Yes. Alam nyo, nung eleksyon, marami nagbibigyan ng mga pangako. No? Para bang, pag pinapakinggan mo yung mga pangako ng mga nangangampanya, para bang sila na ang solusyon sa lahat ng kalalagyan natin. At ngayon, maririnig natin, well, hindi pa nakakaupo, malaki na ang bigat ng problema. Tama yan. Pero siguro, nung nagdesisyon sila, presenta sila, itong mga presidentiables ng sarili nila, magiging servants of the assume natin na alam nila kung anong hinaharap nila, sisilbi sila sa atin. Narinig ko din si Secretary Abad, ang sabi niya, mag-iiwan daw ang administrasyong ito na ng supisyente yatang pondo para sa susunod na administrasyon. Hindi ko nga lang alam kung saan kukunin yun. Anong palagay niyo dyan, Professor? Mahirap siguro yan kasi yung sa bagong pamamaraan sa budget na nangyari sa dating administrasyon, mayroon silang batas na nagsasabi, pag appropriated na, release na yung pera. So January pa lang, na-release na yung pera. Ngayon, ang tanungin natin, ilan ang natira doon naggagastos? Dahil alam naman din natin na ang dami-daming napakalaki ang level ng paggagastos ng pamahalaan dahil election year. Ay sila mismo ang nagsasabi na mayroon silang termino na ginagamit na tinatawag nilang fiscal space, fiscal pera. Space yung mayroon kang area na pwede kang makamaneuver pa. Ang fiscal space daw sa 2016, mga mga 400 billion na lang, 490 something billion. Ilang percent po yun ang total budget? If you have a budget of more than 3 trillion, that is on a very small percentage. So more than 80%. Spent na, kumbaga. Release na. Release na. At saka nakikita naman natin na very active ngayon ang pamahalaan sa eleksyon na kung ano-anong mga dinideliver, mga kalsada, lapis, papel, doktor, etc., na sa taong ito. So ang question, kailangan tingnan kaagad, may natira pa ba? Dahil ang budget na ito, kalahati ay sa president, kalahati naman dapat ay sa papasok na presidente. Pero actually may nabasa po akong article, Prof. Kasi parang ang sinabi, ang administration ng Aquino magaling daw sa nag-underspend, kumbaga, for the budget. Kumbaga, nagsisave sila nung dapat na kabuuan, na dapat na ini-spend sa Actually, mga sa tao. umpisa pa lang, Reza, ng pag-upong-pag-upo, yan na ang complaint actually, yung tinigil ang lahat ng mga proyekto ng karaang administrasyon, at nung tinigil, ay tumagal yung pag-release naman at papa-under naman ng mga proyekto. So, nag-underspend. Ano naman ang repercussion nun? Kung mag-underspend, kung sa pamilya,
kung mag-underspend ka, di sabi may savings. Pero nagpasa sila ng batas na sinama nila sa General Appropriations Act. Ito, sinabi ng Korte Suprema na unconstitutional. Yung pagdeklara ng savings. Ang savings, hindi naman kasi nandyan. Ang savings, ginastos na rin nila. Yung Kasi, DAP? oo, di ba yung DAP, savings yun eh. Oo, according to them, savings. Pero, sana yung savings na yan? Tapos na, nagastos na yon. So, hindi na rin natin Hindi yan talaga ginastos nga nila eh. Para na silang kongreso, sila ang nag-decide kung anong gagawin sa tinatawag na savings. Wow. Kaya medyo kailangan matingnan yan kaagad. Kagaya ng pamilya, halimbawa may ambisyon tayo, magbakasyon, magpag-aral ng mga bata, bibili ng bahay, tingnan din natin saan ang pera manggagaling. Lalo At saka may pa. pera nga ba? Lalo pa ngayon, magsisimula ng tag-ulan. Oo, tama yon. Ngayon, nasa El Nino pa tayo. Mamaya, La Nina na. Naku, marami Bagyo na naman na yan. tayong kalamidad. Bagyo, baha, at saka yung mga schoolhouses na napakahina, lilipad na yung mga bubong niyan. Yung mga bridges na ginawang dali-dali dahil election, babagsak na yon. Yung mga kalsada na ginawa ngayong bago, mawawala na yon dahil sa baha. Maraming kalsadang nagagawa naman na hindi mo naman makita afterwards. So yung budget, usaping budget, mga problema, ganyan, parang one part lang talaga ng problema, no? So for example, sa poverty naman po, sa palagay nyo, paanong effectively ma-address na itong upcoming Duterte administration, itong walang katigil na problema natin sa poverty? Alam mo, Bishop, yun ang irony ng ating bansa. Dahil taas noon tayo, ang yabang-yabang natin, tayo ang pinaka-fastest growth in Asia. First quarter ng 2016, 6.9% ang GDP growth. Angat pa tayo sa China. Yes, proud na proud tayo. Pero angat naman tayo sa kahirapan. Kasi sa countries na mga classmate natin, middle income, Indonesia, Thailand, mga ibang bansa like Singapore, talon-talo naman tayo sa poverty. Kasi ang poverty nila 5% na lang. Umaangat din yung poverty, Bishop, yun ang problema natin. While we boast of such growth, Yes. hindi naman nararamdaman ng maliliit. Hindi nila feel kasi sabi nila, anyway, magti-trickle down yan. Pero yung tulo na yan, hindi nakaabot. Yung Ibig trickle sabihin, hindi nangyari. Yung mga mayayaman at mga oligarchs, payaman ng payaman. Parami yung ng mga parami ang mahihirap, may- parami ng yes. parami, pahirap ng pahirap. Yes. Sila lang nakakaramdam nung 6.9%. Sila ang feel na feel. Tanungin mo yung driver ng jeep. Tanungin mo yung pulubi doon sa labas, yung tindera, kung feel ba nilang asenso sila sa taong ito. May kunting asenso, binigyan sila ng mga envelope na pera, kung ano-ano dyan, mga bigas na ilang kilo. Pero, pagkatapos niyan, ano na naman ang mangyayari? So, kailangan yung more or less sustainable solution. Dahil ugali, Bishop, ng ating ekonomiya yan, pag election, tataas ang GDP. Tapos afterwards, babagal na naman. Umiikot. Oo. Wow. Oo, kasi maraming pinamimigay na serbisyo, ganyan, ganon. Oo. Pagkatapos, ano ng trabaho ibibigay mo sa taga-distribute ng mga papel, yung tagaluto ng pagkain, ng politiko, etc. Kasi tapos ng eleksyon. Dapat pala kapag may nasa poder, nag-iisip din sila kung paano nila i-hand over yung administration sa susunod. Yes. Otherwise, walang gagawin yung susunod kundi sisihin yung nakaraan. Yes. Wala na, it's a vicious cycle for us. Nasisihan na lang tayo ng sisihan. Oo. Kasi sana, naisipan ko nga na itong budget natin, dahil yung sinasabi nila na bagong budget reform, yung as appropriated release na yan. Halimbawa, inaprobar ng Congress ganitong budget, first day of the year, released na yan, considered released. Yung 3 trillion mo. Pero in election year, dapat hindi ganon. We should not say the entire budget should be released. Kailangan magtira ka naman dahil magkaroon ka ng bagong administrasyon. Naku, kung ako'y tatakbo pa lang, kung tatakbo pala ako sa Kongreso, ako'y maglalatag ng batas na kapag election year, Yes. at pag nagtatag tayo, naghahain tayo ng budget natin, hindi gagalawin yung susunod para Yes, hindi gagalawin yung budget sa buong taon. Okay yan kung during your administration, yung in place ka na bawat taon sa beginning, release ka agad. Kasi 1 year kang nag-administer. Pero kung alam mo na the next half of the year, hindi na ikaw,
iba nang mag-administer, atirhan mo naman yung susunod sa'yo. So, ibig sabihin, may implication po yan sa mga ongoing projects ng nakarang administration. No? May chance po ba na hindi matuloy? Ganun ba yun? Kasi nga wala Ang sabi nga ng DBM, even sa 2017 budget, kasi anong framework ng 2017 budget nandyan na. Sinasabi nga nila, more than 80% nakalaan na sa mga existing projects ng present administration. Ay kung ikaw ay bagong presidente, siyempre gusto mo rin may mga bagong projects ka rin pandagdag. Kaya hindi ka makasisiguro kung may funding yan, dahil nakalaan na yan sa present administration's project. Kaya maganda yung ideya ninyo, nag-occur sa inyo na inspired yon na sinasabi ninyo kung ikaw ay congressman, papasa ka ng batas, Hindi naman ako tatanggap. yung release. Oo. Of course not. I'm just theoretically lang yon. Oo. Kung may congressman kang kakilala, na kung for the year, kasi buo yung paparelease lahat. Considered release na ngayon. Bagong bagong innovation ng administration na ito. Kasi daw para mapabilis ang paggastos. Pero kung meron namang ibang wala na matitira. So, ayun. Wow. So, sa palagay niyo po, Prof, itong darating na bagong administrasyon, dahil ang dami po nating nilatag na problema, ano po yung parang pinaka-challenge for upcoming President Duterte na kakaharapin? Yes. Sa tingin ko, ang pinaka-challenge, pero konektado naman ito lahat, di ba? Talaga yung poverty. Kasi lumalaki naman ang ekonomiya talaga maski sinong nakaupo, medyo uusad talaga yung ekonomiya. Dahil nagtatrabaho ang ating mga citizens, nagtatrabaho ang business, ang farmers, ang teachers, lalaki talaga ang ekonomiya. Ang question yan, paano masustain at paano na-distribute ng growth na yan? Aling sektor ng ekonomiya ang nakakuha ng malaking bahagi ng growth na yan? At ngayon, nakikita natin yung poverty, na challenge yun, at saka employment. Kasi of course, poverty and employment, magka-mag-anak yan, magka-connecta. Yun, malaking challenge. Pag magawa yan ng administration ngayon, talagang malaking bagay yan kasi ilang administrasyon na Bishop at Risa, hindi talaga nare-resolve. Lumalaki ang ekonomiya, dumadami naman ang mga poor. Alam mo, narinig ko si incoming President Duterte na meron siyang sinasabi about yung leveling the playing field. And of course, we all know na umiikot siya dati, advocating federalism. I'd like to ask Professor Liling, what do you think about this federalism? Is it really the answer na kasi meron daw friendly competition ng mga region and everything, kaya magiging maayos? Sa totoong buhay, hindi naman masasabi natin na guarantee na mawawala ang poverty na makakatulong kung ang forma ng government i-change to federalism. Kasi sa mundo, mayroon namang federal forms of government na magandang nangyayari, mayroon namang nagfe-federate na nagfe-fail, mayroon namang unitary form of government na isang state lang sila na ma-asenso naman sila and they work very well and they're also in Asia. Ngayon, ang pagkakaiba sa Pilipinas is karamihang mga nag-federate, iba't iba sila, they are already fully developed, independent states, they agree na they will be one country. Pero tayo, we are one country, we are one state according to our constitution, pagkatapos maghihiwa-hiwalay tayo. So it's a different situation. Ngayon, ang concern ko lang dahil sa napakalawak ng gap ng mahihirap at saka ng mayayaman na probinsya at lugar. Halimbawa, nakita ko yung dating law na sinasabi magiging one state si Manila, si Makati at si Quezon City. Eh, ano nang mangyayari? Talagang that will be a terrific concentration of wealth, of professionals, etc., technical knowledge, ganon-ganon. Eh, ano nang mangyayari sa ibang mga geographical regions na alam naman natin na malayong-malayo sila, left behind sila in terms of resources. Kasi ang federal states may sariling tax system, may sariling budget, may sariling parliament, etc. At yun, dagdag gastos. Siyempre, yung sinasabi ko nga, this time, ang citizens,
three levels of taxes ang babayaran. Ang national taxes, income taxes, value-added tax, ang local taxes, business, licenses, etc., etc. Tapos, you also have the state taxes. So, isip-isipin nating mga mamamayan kung handa ba tayo dyan. Hindi ko sinasabing masama o mabuti yan, pero kung angkop ba yan sa ating So sitwasyon sinasabi niyo ngayon. po, Prof, merong mga states na magiging extremely rich, meron namang magiging talagang extremely Kapag poor, hindi ano? pinag-aralan ang Oo. pagkakabahagi, oo. Eh kung halimbawa parang hiwalayin siya ng Luzon, Visayas, Mindanao. Yun ang gawing mga Alam mo rin sa napakaganda ng tanong mo, pero ang lumalabas sa statistiko natin, the 16 poorest provinces na sinabi ng ating pamalaan, 10 ay nasa Mindanao, 4 ay nasa Visayas, 2 lang ang nasa Luzon. The richest provinces are in So the state of Luzon will be far richer than the states of the Visayas and Mindanao. Kung ang purpose natin to federate is to cure all these inequalities, maybe dapat kailangan may iba pa tayong gagawin. Para lumalabas, hindi pa tugma sa panahon. Sa tingin, yun lang ang isang opinion ko in terms of yung natin na magkapare-pareho sila. Oo. Iko-compare kasi natin natin federated sa Europe at saka sa ibang part. Iba naman yung history kasi nila eh. At saka tayo maliit. Tapos mag-divide into many more smaller. At what does that mean for national unity, Bishop? Kasi we have difficulty uniting, di ba? Pag mag-federate tayo, baka tayo mas lalo na tayo siguro yung mga Luzon, yung mga Visayas, yung mga Mindanao, mas lalo nang magkaroon ng hidwaan. Mas maganda siguro mag-usap-usap muna lahat and ayusin natin ang whatever contribution ang pwedeng ibigay ng bawat region. At, ang dami natin dapat harapin. Nakakalula yata. Pero, alam nyo, para sa ating mga mananampalataya, Reza, we have a God who can actually be gracious to us even as a country. Pero, ika nga naman na nakasulatan, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and seek my face and pray, then will I turn. Well, yun na lang ang dalangin natin, Magsisimula din naman sa atin, lalo yung ating puso, yung ating kababaang loob. Kung pataasan tayo ng pataasan, walang mangyayari sa atin. Tama yan, Bishop. Yung halimbawa, paglaki ng GDP, pag-solve ng poverty, etc. Sa atin yan eh. Correct. Sino bang nagpo-produce ng GDP? Hindi naman ang Congress, hindi naman ang executive. Tayo ang nag-create ng wealth. So, sama kayo. Wag lang natin kalimutan yung pinanggalingan ng lahat ng ating gifts, ng ating wealth sa ating bansa. Wag tayong magkakalimot. So, ibig sabihin kung meron tayong bottom line dito, wag lang natin iasa sa susunod na administrasyon ang solusyon. Nasa bawat Pilipino ang solusyon. Lalo na sa ating mga may tiwala at may takot sa Diyos. Tama yun. Mahalaga yung takot sa Diyos. Pag nawala yun, wala na tayong matatakutan. Well, Professor Liling, maraming salamat. Napakaganda ng ating pag-uusap na ito. At hindi ito yung huling pag-guest mo sa amin, ha? Yes. Well, for our Espresso Self segment, makakasama natin si Gabi at Rona, ang isang successful young Christian artist as they talk about the lifestyle of the millennials.